Kumusta mga ka-grower? Meron naman tayong bagong i-update sa ating tanim na talong. Sa hindi pa nakasunod mga ka-grower sa ating tanim na talong, ang variety nito is Morena F1. After transplant mga ka-grower, 60 days na po ito ngayon mga ka-grower. So, nag-start na po siyang namunga at naka-harvest na din tayo. So, konti pa yung na-harvest natin mga ka-grower. Yan. So, konti pa yung mga bunga. So, kailangan mga ka-grower after harvest, mag-spray tayo ng insect control para at least minimize natin yung fruit and shoot borer. So, ano ba yung mga gamit natin mga ka-grower? So, ang mga gamit natin mga ka-grower is yung urine or ihi. So, kailangan naman natin mga ka-grower is haluan natin konti ng malatayon. So, yung urine mga ka-grower, bakit natin i-spray? Kasi kung hindi pa niyo alam mga ka-grower, pag ma-ferment yun, sobrang baho ng amoy. Kasing baho ng malatayon mga ka-grower. So, parang masuka kayo sa sobrang baho. So, ito yun mga ka-grower. Yan. So, ito yung urine na after 15 days na po ito mga ka-grower. Yan. So, mataas po ito ng NPK mga ka-grower. Nitrogen, full of nitrogen, phosphorus at potassium. So, mas maganda din ito sa pang-spray sa halaman. So, sa paglagay nito mga ka-grower sa isang tangke, yan na, isang tangking tubig, mga kalahating, so 1 liter lang mga grower, mga 1 liter lang na tubig ng urine. At kailangan mga grower, haluan natin ng konti ng malatayon. So pwede naman hindi mga grower, pero mas maganda para sure kayo na mas effective, haluan nyo ng konting malatayon. Kasi meron ding iba mga grower na insekto na hindi mapatay sa urine. So itong urine mga grower is taboy lang ng insekto. So hindi talaga 100% na mapatay sa urine mga grower. So ito taboy lang ng insekto. So kailangan mga grower is haluan natin ng malatayon. Yan. So konti lang mga grower, isang taklob lang ng maliit na malatayon para at least makasave tayo ng pang-spray. So ihalo natin mga grower. So kailangan mga grower is mag-wear kayo ng mask para hindi kayo masuka sa urine. So ito mga grower, kailangan mag-mask kayo mga grower. Kasi mabaho talaga mga grower. Kung masuka ang tao mga ka-grower, mas lalong masuka yung insekto. So sa ito mga grower, so isang tabo lang nito mga grower. Yan. Isang litro kaya to, or isang litro. So ito yung malatayon mga ka-grower. Yan. So isang taklob lang nito mga ka-grower. Kasi masuka na talaga ako sa baho mga ka-grower. Mas masuka pa yung insekto nito mga ka-grower, itong urine. So isa lang mga ka-grower kasi nilagyan natin ng urine. Kailangan mga ka-grower i-ferment muna yung urine or imbak ng 2 linggo para i-apply natin. Kasi pag in-apply nyo ka-grower, sobra talagang
baho mga ka-grower, pati na yung mga bubuyog dyan mga ka-grower, mataboy. Mas maganda mga grower is mag-apply kayo ng umaga para at least yung mga bubuyog na magbutas sa ating mga fruit and shoot bore, magbutas sa ating bunga ng talong. Kailangan mga grower is lagyan natin ng urine para masuka yung insekto. So totoo po yan mga grower. Pag mag-try kayo, pag i-try nyo yung urine, talagang masuka talaga kayo sa baho mga grower. Yan, kailangan i-mix natin ito mga grower. Yan, kasi nilagyan ko muna kasi ng tubig. So yun mga grower, at mix na ito, pwede na natin i-apply ng talong. So kung mag-try kayo mga grower para hindi talaga matamaan yung talong nyo yung urine, so mga 1 litro lang ng urine mga grower. So pwede nyo yan i-spray at haluan nyo ng konting insecticide mga grower. Pwede namang hindi, kung gusto nyo lang na maitaboy at hindi mamatay, pwede lang pure urine. Pag hinaluan nyo ng isang insecticide, so pag matamaan, sure tayo na mapatay talaga kasi contact yan mga grower. Yan. At kailangan talaga mga grower na magmask kayo ng doble-doble pag nag-spray kayo ng urine kasi sobra talagang baho mga grower. So talagang sure na masuka talaga kayo. So mag-spray na tayo mga grower. So ganito lang mag-spray mga ka-grower. So kailangan sa ibabaw, yan, pati yung nasa ilalim, para sure tayo na kung meron talagang pupunta dito mga ka-grower na mga insekto, tulad na yung mga bubuyog na maliit mga ka-grower na tagabutas ng talong or bunga ng talong. So yun yung hindi naga-pollinate mga ka-grower. So ito mga ka-grower yung lumipad. So yung malalaking bubuyog mga ka-grower, yun yung naga-pollinate. So meron ding ibang talong mga ka-grower na pollinated na siya mga ka-grower. So hindi na kailangan ng bubuyog. Kaya hindi na tayo magproblema. Pero meron ding ibang talong mga ka-grower na yung mga old variety mga ka-grower, hindi pa yon pollinated. So yun yung kaibahan mga ka-grower. So ganito lang mag-spray mga ka-grower. Yan, kailangan sa ibaba at pati na sa taas. Kailangan sure talaga tayo mga ka-grower na basang-basa talaga, para pag mayroong insekto talaga mga ka-grower is hindi talaga masyadong marami. So ma-minimize natin yung insekto. Kahit meron talagang fruit and shoot borer mga ka-grower, hindi talaga mapiktuhan natin yung harvest natin. So kung meron namang insekto mga ka-grower, so konti lang, hindi talaga 100% na marami yung insekto. So same pa rin yung pag-apply mga ka-grower, 3 days. Pag hindi abot ng 3 days mga ka-grower, pag kasi umulan, kailangan talaga mag-spray kayo ng pagkatapos ng ulan or bukas ng umaga. So every 3 days po tayo nag-spray mga ka-grower sa iba't ibang klaseng insecticide. Pero yung pinakita ko mga ka-grower, kasi tulad ng malatayon, sugod, lanit, ba yun, brudan, kung meron pa ba kayong iba, so wag kayong bumili ng sobrang mahal ng insecticide mga ka-grower, kasi lahat ng kita nyo mga ka-grower is papunta sa
insecticide. Pag i-apply natin ang ganitong ka-grower is kahit mumurahin lang yung insecticide, kailangan yung proper management ng pag-spray. Kasi pag nagbili tayo ng sobrang mahal, pero lugi naman tayo sa huli. So yun mga ka-grower. At sana mga ka-grower na lahat ng videos natin mga ka-grower is makasunod talaga kayo. Kasi guide po ito mga ka-grower na step by step. So pag matapos tayo sa talong mga ka-grower na Morina variety, pupunta naman tayo sa ibang tanim. I think mga ka-grower na susunod natin is yung atsal. Atsal ang ating susunod na ipakita na demo. So yan mga ka-grower, yan atsal. Pero kailangan talaga mga ka-grower is step by step. Hindi ko pinakita yung atsal na guide niyan mga ka-grower kasi iba talaga yung resulta niya mga ka-grower pag yan. Kasi kunti lang talaga yung bunga niya mga ka-grower. Yan. At maliliit pa yung iba. So mayroon namang bunga pero kunti lang yung sanga. Iba yung laga yung walang basal mga ka-grower sa merong basal. So yun mga ka-grower, at sana makatulong ito sa mga viewers natin at followers na sa ating guide. At meron kayong konting tips pag mag-start kayo ng talong. So yun lang mga ka-grower, at maraming thank you.